Samantala, epektibo na ang price freeze o di paggalaw ng presyo ng mahigit 100 gamot sa mga lugar na isinailalim ng state of calamity. May report si Bien Manalo. Nagpatupad na ang Department of Health ng price freeze sa 148 na mga gamot sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ibig sabihin, bawal magtaas ng presyo sa mga sumusunod na gamot. Kabilang sa mga gamot na ito ay diabetes maintenance, vitamins, hypertension maintenance, antibiotics at gamot sa ubo at sipon. Epektibo ang price freeze sa loob ng 60 araw simula sa pag-anunsyo ng state of calamity sa lokalidad. Maliban na lang kung ito ay aalisin ng Pangulo ng mas maaga. Maaring dumulong sa DOH at Department of Trade and Industry sakaling may reklamo sa overpricing. Tiniyak ng DOH na sapat ang supply ng mga gamot sa mga DOH hospitals sa buong Pilipinas para tugunan ang pangangailangang medikal ng ating mga kababayan. Ang 180 million na standby natin, nakalagay po yan sa mga DOH regional offices nationwide. In other words, hindi magandang nakalagay sa isang lugar lamang yung mga supplies natin. Mahalagang meron tayong pwedeng pagkutan sa mga ibang lugar kung kinakailangan para hindi tayo magkakaroon ng para bang pagkawala ng mga gamot kung lahat sila ay nasa isang lugar at tatamaan yon ng sakuna. Bukod sa mga pasyente, tinututukan din ng DOH ang pangangalaga sa kapakanan ng mga healthcare worker na sila ring frontliners sa mga ganitong sitwasyon gaya ng kalamidad. Samantala, naglibot ngayong araw si Health Secretary Ted Herbosa sa Tondo Medical Center para kumustahin ang kalagayan ng mga healthcare workers at siguruhin ang kahandaan ng ospital sa paghahatid ng tuloy-tuloy, ligtas at dekalidad na serbisyong medikal. Binisita rin niya ang Smoky Mountain Health Center para tiyakin na handang tumugon ng ospital sa mga pangunahing pangangailangang medikal ng ating mga kababayan sa gitna ng kalamidad. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.